Pinatatawag po ng Land Transportation Office ang alkalde ng Gumanuk, Cebu, kaugnay sa insidente sa Minglanilla kung saan nag-counterflow siya habang nakamotorsiklo at sumalpok sa isang sasakyan. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Sa dashcam video na ito, kita ang motorsiklo na naka-counterflow habang bumabiyahe sa National Highway sa Minglanilla, Cebu nitong umaga ng Linggo. Nang lumiko ang isang sasakyan, bumangga rito ang naka-counterflow na motorsiklo. Ang rider ng motorsiklo na pag-alamang si Dumalhog Cebu Mayor Gungun Hika. Sa panayam sa kanya ng GMA Regional TV, inamin niya ang pagkakamali. Dahil man niya, adlo ko yung sa nabubalik. So, sayot din ako, no? I have to admit, no, nasayot na ko nga niya. Tikas lane, kita na ko. Awan di kayo, kita ngayon yung video. Awan di kayo ang kalsada. So, ni overtake ko, kusog akong dagan. Not knowing another U-turn area diha. All the while, I was thinking, ang Minglanilla is no left turn na tanan nila. Nilinaw rin ng alkalde ang isyu tungkol sa kawalan ng plaka ng kanyang minamanihong motorsiklo. So, ang plate number for registration pa, nagkawil-kawil na magod siya, hihigtan na magod to kay wire, wala ni bulb pa. So, itangtang na lang na ako, akong gisod sa ako ang naman ay baga na akong motor, akong gisod. Diyan sa bag, nasad ko yung mga certificate o katong resibo sa motor. Dagdag pa ng alkalde, nakipagtulungan siya sa investigasyon ng pulisya. Nakausap na rin niya ang may-ari at driver ng van. Ayon sa Minglanilla Police, nagkasundo na ang magkabilang panig kaya wala ng kasong isinampa. Ayon kay Hika, siya ang sumagot sa lahat ng gastusin sa pagpapagawa ng van. Naka-impound naman ang motorsiklo ng alkalde. Kahapon, naglabas ang LTO-7 ng show cause order kay Hika. Isinailalim sa 70 araw na preventive suspension ang driver's license ni Hika na tinanggap naman niya. Nakatakda ring magpatingin sa doktor ang alkalde dahil sa iniinda niyang pananakit sa katawan matapos ang insidente. Ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Parehong bumunot ng baril ang dalawang lalaking nakunan ng CCTV sa Tondo, Maynila. Walang hamas silang pinagbabaril ang isang lalaki sa loob ng computer shop. Dead on the spot ang 40 anyos na biktima. Nakatakas ang suspect at bago pa ang pamamaril ay makikitang sinilipan ng isa sa mga gunman ang biktima sa loob ng computer shop. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima at iniimbestigahan ang motibo sa krimen. Dahil umano sa balato, kaya binaril na isang lalaki ang kanyang kaibigan sa Cebu City. Base po sa investigasyon, nanalo ang suspect ng 500 piso sa isang online game. Nang hingi umano ng 50 pisong balato ang biktima at nang hindi mapagbigyan, nauwi umano sa suntukan. Sa gitna nito, bumunot ng baril ang suspect. Tinamaan sa braso ang biktima na nagpapagaling. Arestado ang suspect na sinampahan ng reklamong frustrated homicide at tumanggi siyang magbigay.